Hello mga ka-backyard, for today's video, isi-share ko sa inyo ang aking magic patuka at vitamins pag nasa breeding pa ang aking parisan na Parakeets Budgerigar. At ibabahagi ko din sa inyo kung ano ang pagkain at vitamins na ibinibigay ko pag may painakay na ang aking mga parakeets na ipinagpares. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at napadpad ka lang dito, asta ko na malaking favor sa iyo. Please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga videos, tips, ideas na ilalabas ko patungkol sa aking mga alagang ibon, pansi-chicken dito sa aking munting backyard. So huwag na nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So bago tayo mag-start sa topic natin mga ka-backyard, i-check muna natin yung DIY kids ko dahil pang-apat na nila tong clutch ngayon at saka ginamitan ko sila ng magic patuka at saka vitamins na maganda sa ating mga breeders na parakeets. So check natin yung mga painakay nila. So 1, 2, 3, 4, 5. So may 6 po sila na inakay ngayon mga ka-backyard. So sa 7 eggs niya, mayroon po siyang fertile na 6. At saka isa lang yung infertile sa kanya. So hindi po natin makita yung isa dahil yun po yung pinakabunso sa lahat. Natatabunan po siya ng kanyang kapatid na malaki. So kaya nakikita nyo ngayon is 5 lang. So tingnan naman natin mga ka-backyard ang pangalawang parisan ko na cobalt blue at saka itong yellow pied na hen. So mayroon po silang inakay ngayon at saka na vlog ko na din ito sa inyo at napakita ko kung ilan yung fertile eggs nila. So ayan, ang dami po nilang inakay mga ka-backyard. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may 6 din sila ngayon na inakay. Tsaka mayroong 2 maliliit mga ka-backyard at saka yung isa is malaki na. So yung malaki, siya po yung pinaka-eldest sa kanila o yung unang na hatch na itlog. At saka itong mga maliliit, sila po yung huli. So isarado na natin mga ka-backyard para hindi may istorbo ang aking parisan na nag-aalaga sa kanilang painakay. Pumunta naman tayo sa aking parisan na English Budgie. Tingnan natin kung ano na ang nangyari sa kanyang 3 painakay. So ayan, katukin muna natin bago i-open. So ayan, mayroon na pala mga balahibo ka-backyard ang aking 3 English Budgie. So mayroon po ditong 2 white TCB at saka isang yellow TCB na English Budgie. So gustong gusto ko talaga ang hen na itong mga ka-backyard dahil mabait siya kapag hinahawakan ko yung mga painakay niya. So hindi siya masila na hen, hindi niya papatayin ng kanyang mga inakay. At saka maganda din siya mag-alaga mga ka-backyard ng mga sisiw. So ito yung nagustuhan ko sa parisan na to. Kaya ikinikip ko talaga siya. At saka pag once mag-out ako is yung mga painakay lang niya. So kita nyo naman mga ka-backyard, ang sweet talaga ng English Budgie ko na hen. So ito naman yung patuka na ibinibigay ko sa kanila mga ka-backyard. So binibigyan ko sila ng canary mix. At saka binibigyan ko din sila ng sunflower at saka oat growth. So maganda kasi pagbigyan natin ng sunflower at saka oat growth ang English Budgie dahil malalaki po ang kanilang tuka at kumakain talaga sila ng sunflower at oat growth. Unlike po sa mga parakeets na pag once binibigyan natin ng sunflower at oat growth, so masasayang lang po ang sunflower at oat growth dahil hindi po silang lahat kumakain ng ganong pagkain. So ang kinakain po nila is yung canary mix at saka pag once maglalagay din kayo ng ng chick booster is kumakain din sila. So kaya hindi ko na nilalagyan mga ka-backyard ang parakeets ko na parisan. So open natin tong panghuli kong nest box dahil nakikita ko na malalaki na yung mga painakay niya dito. Actually nabintahan ko na pala to mga ka-backyard ng isang handfeed sa ating customer na taga Manolo Portage, Bukidnon. Dahil nag-ask po siya sa akin ng handfeed, kaya dito ako kumuha ng isang handfeed sa Parakeets Budgerigar niya na order. So ayan, 4 na lang po ang natira at saka malapit na ding makumplito ang kanilang mga balahibo. So isarado natin mga ka-backyard ang kanilang nest box para hindi na maistorbo ang parisan ko na to. Kasi parang kanina pa gustong pumasok ang hen mga ka-backyard. So ayan, nasa pintuan na po ng nest box ang hen. So dumaan po natin mga ka-backyard sa aking magic patuka.
So ito nga pala yung magic patuka ko mga backyard. So ano nga ba ito? So ito po ay isang Gallimax 21. So ang Gallimax 21 is ginagamit ko po ito sa aking mga breeders na fancy chicken katulad po ng Chinese Selkie, US Selkie, Polish, Praisel. So ito po yung ginagamit ko na patuka. So ginagamit ko din ito mga ka-backyard sa aking mga alagang parakits. So pag once nagbibigay po kayo sa inyong mga parakits, dapat 3 piraso lang o di kaya 4 na piraso. So alam nyo ba mga ka-backyard kung bakit? Kasi maaari po magkasapula ang breeders nyo pag nabibigay kayo. At saka hindi din mawala mga ka-backyard ang ating egg 1,000. So kasabayan po yung dalawa, nagbibigay ako ng vitamins na egg 1,000 sa kanilang patubigan. At saka nagbibigay din ako ng 3 piraso o 4 na piraso ng Gallimax 21 sa kanilang patukaan. At saka dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, pag once naglalagay kayo ng vitamins na to, is dapat nasa 4 to 5 hours lang yung itatagal sa cage ng ibon nyo na binibigyan ng ganitong vitamins. Kasi pag once umabot ito ng 7 hours to 9 hours o di kaya 12 hours, ang tendency po ng vitamins na to is napapanis po siya. Kaya huwag nyo hayaan na magtagal ng mataas na oras ang vitamins na to sa inyong mga alagang ibon na ipinagpares, dahil maaari po silang magkasakit pag once natagalan po ang pagbibigay nyo ng vitamins na yon sa inyong mga alagang ibon. So ito po yung pagkain na ibinibigay ko sa aking parakit budgerigar na may mga painakay. So nagbigay pa ako dito ng baby stag booster at saka canary mix na may kasamang dawa. So ito po yung binibigay ko sa kanila, and then ito naman yung vitamins na isinasama ko sa aking ibon na may mga painakay. So maganda po ang vitamins na to dahil mayroon siyang probiotic, immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, at saka growth enhancer. Saka maganda din ang vitamins na ito mga ka-backyard para sa ating mga alagang ibon dahil hindi po siya madaling mapanis. So pag once nagbigay po kayo nito ng 7 AM ng umaga, so okay po yun na tanggalin nyo hanggang 7 AM din ng gabi. So nakita ko na ang katagalan ng vitamins na ito mga ka-backyard pag once nasa patubigan natin, so hindi po siya madaling napapanis. So good na good po yun sa ating mga alagang ibon na may mga painakay. At saka dito naman, ito yung pagkain na ibinibigay ko sa aking English Budgie. So namigay po ako dito ng sunflower, oat growth, canary mix, and then dawa. So nagbibigay ako ng sunflower at oat growth sa aking parisan ng English Budgie dahil malaki po ang kanilang bibig kaysa parakits ko. So ito naman yung isinasama ko ka-backyard sa aking mga ibon na may mga painakay. So baby stag booster. So maganda din siya sa ating mga alagang ibon dahil mayroon siyang magandang content na madaling lumaki ang ating mga sisiw. So ito po yung ibinibigay ko sa aking mga ibon na may mga painakay. So bibigyan ko kayo ng sample ngayon mga ka-backyard kung gaano karami ang patuka na ibinibigay ko pag once nasa breeding pa yung aking alagang parakits budgerigar. So ayan, canary mix po yan. At saka kumuha ko ng kunting dawa. So ganyan po karami mga ka-backyard pag once naglagay kayo ng dawa sa inyong parakit na isinasalang for breeding. At saka sinasama ko din ang Gallimax 21. So maganda po ang Gallimax 21 para sa fertility egg ng ating mga alagang parakits budgerigar. So proven and tested ko na to sa aking mga alagang ibon dito dahil matagal ko na itong ginagamit. At saka ganito kadami ang patuka pag once may mga painakay na ang ating parakit budgerigar. So nasa 12 days na po ang mga sisiw na to, kaya ganito kadami ang ibinibigay ko. At saka ito naman, ganito naman kadami ang baby stag booster na ibinibigay ko sa aking ibon na may mga painakay. So ayan. So kung gusto niyo yung gayahin mga ka-backyard is pwede naman, dahil maganda naman ang result dito sa aking ibunan. So kung gagawa kayo ng sarili nyong mixture, pwede naman, hindi naman siya masama. Kaso lang pag once may ipinagpares kayo for breeding is dapat hindi niyo sila bigyan ng maraming patuka.
dapat ipinag-diet nyo sila para maiwasan ng hen ang sapula. So ang sapula po mga ka-backyard is yan po yung pagtaba ng hen dahil sa mga patuka na ibinibigay natin, kaya nagkakaroon ng sapula ang hen. So mas mabuti na i-diet nyo ang inyong mga alagang ibon na ipinagpares. Pero pagdating naman na may mga inakay na ang inyong alagang ibon mga ka-backyard, lalong lalo na pag nasa 7 pieces up ang kanya mga sisiw, so much better na lagyan nyo siya ng maraming patuka, dahil ang pagbigay nyo ng madaming patuka is hindi po yan napupunta lahat sa katawan ng ating hen. So napupunta po yan sa ating mga sisiw na napoproduce ng ating ibon. So dito naman sa kabila, so ito yung bibigyan ko ng Galimax 21 na 4 na piraso, at saka yung ipinakita ko sa inyong mixture mga ka-backyard sa aking ibon na ipinagpares for breeding. So ganito lang kadami mga ka-backyard ang aking pagbibigay sa ibon ko na ipinagpares. At saka ang ibon na to is isa po siyang rainbow material para Parakeets Budgerigar. So ayan, nakadapo po ang male sa gilid ng cage niya. So ang hen po is nasa loob, wag na lang natin istorbohin dahil mayroon yung dalawang itlog. So pag once may mga painakay na yon, update ko kayo para makita nyo. So hanggang dito lang magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan at mga ideas and tips na ibibigay ko sa inyo patungkol sa aking mga alagang ibon at saka mga pansi chicken dito sa aking munting backyard. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo.